Nandito tayo ngayon sa mismong Quiapo, Manila. Ay hiningin tayo ng gamit ngayon ng po sa agimat or medallion or kahit mga mutya, mga kalikasan na napapatpat lang sa mismong Quiapo ng Manila. Kaya kakagising ko lang kanina dahil maga na ako nakauwi. Kaya Lunes na yun, araw ng Lunes. Kaya magsisimula na tayo ngayon, maglagbay na yung pupuntang Quiapo para tingnan natin yung mga gamit nila. Yung mga gamit nila mag-isa or pang-contrast ng mga kulang para malipat angin, sumpa o dugampo, ayan. Tsaka yung mga bababarang, yung mga kinukulang. Kaya samahan nyo ako para alamin yung mga gamit na yun, ano ba mabisa nila, wala mga panlapad nila, kung bakit sila nagdadala ng mga ganyang klaseng medallion or yung mga kalikasan o something ganyan. Pero abangan nyo na lang yung araw ng Lunes. Kaya itutuloy na natin yung ating magdalagbay. Kaya next week, bye bye. So yung mga gamit natin, mga medallion ay talagang mga medallion, yung mga sa ninyo. Yan yung mga medallion, mga maliliit na pero magamit na itong mga sagrado, mga ginagamit sa paggagamot, yung paggagamot, pangnegosyo, buhay. Meron din tayong kalikasan. Ayan, meron tayong langis dito. Yan, yung langis na ito pangilot dito sa mga sasakit-sakit katawan, yung mga karamdaman. Meron tayong cross. Ayan. So meron tayong sandidig stainless. Ang ganda rin ito, pangkalatan, panggagamot din sa mga kinukulang talaga, bababarang. Ayan. Saka maganda rin yung mga gawa sa materials nila, mga dignum. Ayan. Pero ang pinakababisa talaga dyan sa kanila, yung sa Tuninyo, yung pinakamalakas sa Tuninyong uban. Ayan yung papaswerte sa negosyo, buhay, at saka pang sa mga negosyo. Meron din sa Tuninyong uban. Hindi siya pero luma-luma. Ayan luma-luma siya. Meron din tayong medallion na cross na lusong balik. Pag natamaan nito, malakas ang karga nito, sobrang karga nito. Siguro pangkalahatan din tong mga cross balik. Ang ganda rin. Mas meron tayong mga 10 elements, mga kalikasan, yung mga pinagsama-sama ng mga mutya-mutya, ayan. At saka yung mga kumaselis, ayan. Yung mga kumaselis na yun. At saka yung isang mga dignum natin, ang gandang pangkalahatan, proteksyon sa pangkontra sa kulang barang. Tapos meron tayong itim na pangtakakit. Ayan. Ayan, nakukuha lang sa dagat to, sa dagat. Ito yung itim na pangtakakit. Ayan. Ganyan siya kulay ng itim na pangtakakit. Pandagat. Galing sa ibang lugar. Pero maganda rin. Ibang gugis ng pangtakakit na yung isa diretso, yung isa paluktot. Ayan. Galing nakukuha lang sa mga yung mga langis natin. Ayan, yung may mga langis pabisa rin ito sa pangilot. Ayan. Tapos kung meron kayong may paglalagay, meron tayong orasyon dito na nakalagay sa botulya, kung saan yung mga pwedeng ipaglagay na ng mga lana o yung mga langis. Yun yung mga langis natin na may mga karga rin ng orasyon na nakalagay sa botilya.
Yan. Itong hangin na to. Meron tayo dyan, marami tayo. So marami kayong mapupuntahan dito sa Quiapo. Meron tayong dito ano na Papa Jesus na may diklum, pero pangkalahatan din to. Pangunta rin sa mga kulam, balipat angin, sumpa, ayan. Ayan, manalakas din to. Ito yung larawan ng mga krus, ayan. Diklum siya pero maganda pagkalahatan. Meron din tayong krus dito na isang malaki rin. Maganda rin. Maganda rin siguro yung pagkagagawa ng materials. Yan. So yung mga gamit sa Quiapo. Ayan. Meron tayong sa Tuninio na may set building. Pero hindi siya sa baliktaran na, pero maganda rin ito panggalatan. Panggabal din sa bilang paripat angin supa. Ayan. Maraming gumagamit ng gitong krus na may Saint Benedict, pero maganda rin ito panggalatan. Mabisa rin pangontra sa mga ibang mga elemento. Mga galing sa mga lamang lupa, mga kanto, yan mga maganda rin to. At saka meron din tayong kahoy na laging krus, pero bago lang labas to. Yan. Yung krus siya, pero diknum siya, diknum. Pero maganda rin. Pangkalahatan din, pero may iba rin yung mga design. Para siyang para siyang pao. Pero may bao siya, payat din, bilog. Pero may kasama siyang diknum na krus. Yeah, at ito naman yung mga kumamaseries naman. Ito yung madalas na pinipirahan talaga ng mga kansa talaga dito sa Quiapo. Ayan. Yung mismong ginagamit talaga ng mga atingero. Babisa ito, pangontra. Meron din hatak din sa negosyo rin to. Ang ganda rito sa negosyo. Ayan. Ang ganda rin yan sa negosyo. Pang depensa rin yan. Ang ganda rin. Ayan. Ay, yung mga cross natin na sa Tuninio. Nakasabit. Ayan. Ayan. Tsaka meron tayong ditong malaking. Ayan o. Napakalaki yung. Ayan. Napakalaki yan. At tsaka yung isang mga yan o. Wala siyang set dito. Pero katulad din siya kasi sinabi ko, ayan. Malakas din pangkalahatan, Mama Mary. Nagkabal din to sa place din sa mga magamit ng mga antingero. Kung namang gagamit. Ayan. Malakas din to. Ayan. Tingin tayo sa mga gamit na yun. Ayan. So yung may mga bago kayo yung tututunan dito sa mga gamit. Ito meron tayong krus dito. Ayan. Meron ding maliliit na krus. Ayan. Ang ganda rin ito sa bahay. Pag-protection dito sa bahay. Panguntra rin sa bahay. May nagdadala ng gito. Laging safe ang yung dinadala na to dahil para hindi kayo aningin ng mga aswang. Ganda rin yan pangkalahatan. Meron din tayo dyan. Ayan. Ayan. Meron tayong cross na yun na malaki. Pero maganda rin. Pwede siya isabit sa malaking hantar. Ayan. At meron tayong Mama Mary. Ayan. So ayan. Mas meron tayong kwentas dito. Kung gusto nyo bumili dito, meron din dito. Ayan. Ang ganda rin to. Para ito lang yung tanging nilang tanging nilang protection nila. Pakontra rin to sa mga masasama. Mga sinasanip. Ayan. Sana nag-enjoy kayo sa mga gimat ng mga medalyon. Pero itong mga krus na to baliktaran, maganda rin.
Ayan. Kita nyo naman crossbar hektarya siya, pero maganda rin. Pangkalahatan din to. Marami kayo mamipili ng mga gamit. Di lang sa medalyon, hindi lang sa kalikasan. Ayan o, bago pa o, pero ang ganda o. Hanap buhay sa negosyo. Pero ang pinagkatasan, ang pinaka-dala dito, pinaka-debas nila dito, yung guwit ng Tres Pico, o yan. Yun talaga yung pinaka-babeta sa ala. Tres Pico, o yan. Yun yung Tres Pico Roma, ayan. May mga basag-basag to ng mga latim. Pero mabisa rin to, bang protection din sa ulam, paripat angin, yan. Yung mga inggit-inggitera sa inyo, yan. Tapos meron din tayo dito ng 7-bit woodies na medallion na may parang Tres Pico. Ito yung ginamit ni Ramon Sr. Unang nakapanoon pa. Yan. 7 sangkangel yan. Mga 7-bit woodies yan. Madaling. Yung mga basag-basag dito ng mga orasyon din sa mga medallion. At meron naman tayo dito ng isang ayan, ito yung madalas na nila. Maganda rin. Pangkalahatan din, pagnegosyo rin sa business. May protection din sa kabal. Ayan, pero ang pinaka the best nila dito, yung Saint Benedict talaga. Pabor talaga. Saint Benedict, yan. Malakas ng palangga nito. Pag nagdalala ka nito, kahit anong dala mo, malakas, babisa siya. Hindi ka tatapalan ng mga kahit anong mga dito. Yan. So yung may mga medallion tayo dito, yan, marami yan, nakakalat dyan. Dito sa mismo Quiapo. Yan. So meron din tayong bagong labas na bao na isang mata ng Tres Pico na parang guwit na triangulo, pero pangkalahatan din to. Ang ganda din. Nagsama-sama na tubig, angin, apoy. Apat na nilagay dito ang karga, pero maganda rin to. Yung taga-bulag. So meron din tayong dignum na medallion na parang mamameri, pero maganda rin, pangkalahatan din. Bago na naman tayo mga dignum na yun. Tapos meron tayong langis dito. Ayan. Ayan. Yung langis natin na yun. Ayan. Panggagamot din, panghilot din. Ayan. Meron kayo yan. Tapos meron tayong pinaka-the best talaga. Yung sinukuan. Mapasuko. Sinukuan, mapasuko sa tao. Ayan. Maganda rin yung sinukuan. Ayan. Tapos meron tayo tagupaypay, bago labas. Ayan, tagupaypay, dalawin. O. Sa negosyo yan, sa negosyo, business. Marami tayong mga gustong magkaroon ng palangga, protection. Dito lang yan sa mismong Quiapo. Hanggang dito na lang po tayo. See you next week. Bye-bye. Huwag nyo kakalimutan laging itutin laging ang notification bell para lagi kayo updated kayo sa ating bagong video tungkol sa mga agimat, medallion or kalikasan niya. See you next week. Bye-bye. God bless.